Praise the Lord. So mga kapatid, ang schedule ng preview natin ngayon ay week 40, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Zechariah 3:9, 4:10. So mga aklat ito sa lumang tipan. Zechariah. Here is the stone that I have set before Joshua. Upon one stone are 7 eyes. I will engrave its engraving, declares Jehovah of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. So dito binabanggit ang bato. At itong bato mayroong 7 mata. Amen. At sinasabi rito, naggagawa ng pag-uukit ang Diyos sa batong ito. At sa pamamagitan ng pag-uukit, aalisin niya ang kasalanan ng bayan niya sa loob ng isang araw. So sa loob ng isang araw, aalisin niya ang kasalanan. 4:10, these 7 rejoice when they see that plummet in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of Jehovah running to and fro on the whole earth. Amen. Dito naman ay binanggit ang isang mabigat na bato. Okay, sa kamay ni Zerubbabel. At nung makita nila ito, nagalak sila. At sabi dito na itong batong mabigat na nakita nila, ito ang mata ni Jehovah na nagpaparon at parito sa buong sangkalupaan. Amen. So, ano ba yung binabanggit dito? Bato na merong mata. At itong mata, binabanggit dito, ay nagpaparoon at nagpaparito, running to and fro on the whole earth. So, yan yung pananaw na pinakita sa atin sa aklat ng Zechariah. Batong may 7 mata. At yung 7 mata, syempre yan ang espiritu na siyang running to and fro, nagpaparoon at parito sa buong sangkalupaan. Ibig sabihin, tumatakbo siya ng papunta pabalik. Ginagalugad niya ang buong sangkalupaan. At binabanggit din sa atin yung tungkol sa pag-ukit sa bato at sa pamamagitan dyan, inalis ng Diyos ang kasalanan ng lupain. Ang lupain dyan ay ang buong sangkalupaan. Magbabasa na ako. The reference to engraving the stone in Zechariah 3:9 indicates that this stone is Christ. So malinaw yan. Yung mga bato na binabanggit sa aklat ni Zechariah ay tumutukoy kay Kristo. Siya ang bato. At siya rin yung bato na inuukit o inukit ng Diyos. The Lord Jesus as a building stone was engraved, dealt with by God on the cross for the iniquity of God's people. In one day, by that engraving on the cross, the Lord Jesus took away all the sins of God's people. This corresponds to John 1:29, which says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." In short, the stone with 7 eyes in Zechariah 3:9 is the Lamb with 7 eyes in Revelation 5:6. Amen. So, malinaw na binabanggit sa atin, yung bato, dun sa aklat ni Zechariah, na in-engrave, inukit ng Diyos. At sa pamamagitan ng pag-ukit dyan, ano nangyari? Inalis niya ang kasalanan ng sangkalupaan. At dito sa binasa natin, malinaw na sinasabi dyan, yung bato na yan ay si Kristo. At yung pag-uukit na isinagawa ng Diyos ay ang pag-uukit na sinagawa niya nung si Kristo ay nandun sa krus. Ibig sabihin, crucifixion ito. At mula sa crucifixion, anong nangyari? Nilutas niya ang problema ng kasalanan, inalis niya. At itong mga salitang ito ay tumutugma sa sinasabi sa John 1:29, na kung saan dineclare ni John, narito
ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. No, kaya sa mata ng Diyos, si Kristo ay isang bato. No, at bilang bato, no, siya ay may mata at pwedeng sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos kay Kristo na nilalarawan ng pag-uukit na tumutukoy sa kanyang crucifixion, tinuos niya at nilutas niya ang problema ng kasalanan. Inalis niya yan. So, Brother Danny, paano ba inalis ng Diyos yung kasalanan? Sa pamamagitan ng krus, kung saan namatay ang Panginoon. Nilutas niya ang problema ng kasalanan. Amen. So, sa madalit sabi, ang batong ito, okay, na merong 7 mata, okay, sa Zechariah 3:9 ay tumutukoy sa kordero. Sa Revelation 5:6 na merong 7 mata. So lahat ito ay si Kristo. Sa isang paglalarawan, siya ay bato. At itong batong ito, merong 7 mata. Hindi ba sa Biblia, pinapakita rin sa atin na si Kristo ay bato. At meron siyang 7 mata. Okay. At pinapakita rin sa atin na siya ang kordero sa Revelation 5:6 na merong 7 mata. So, iisa lang yan. No? Kaya nga sinasabi natin yung mga versikulo, nakakalat yan. No? Yung mga speaker natin dito, kinukolekta nila yan, pinagsasama-sama para makabuo ng pananaw. Sino yung bato? Si Kristo. Anong meron? 7 mata. Di ba? Sino yung bato na yan? Si Kristo na nilalarawan naman bilang kordero sa aklat ng Revelation na merong 7 mata. At binanggit sa atin dito ang tungkol sa pagkapaako sa krus ng Panginoon na naging sanhi upang alisin ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan. So today's reading na ako. Zechariah 4:2 says, "There is a lampstand all of gold, with its bowl on top of it, and its 7 lamps upon it." In 3:9, the building stone has 7 eyes. And in this verse, the lampstand has 7 lamps. This reveals that the lampstand equals the stone. Both the stone and the lampstand are Christ. Amen. Kanina ang pinagtugma ay yung bato at yung kordero. Pareho may 7 mata. At pinabanggit sa atin na itong 7 mata ay parito sa buong lupa. Ibig sabihin, mata yan Ano yan? Nag-o-observa. Nag-o-masid, gumagawa ng pagliliwanag, humahatol. So yan yung gawain ng Espiritu ngayon na sinasagisag ng mata. Dito naman, okay, nilalarawan naman uli sa atin ang gintong patungan ng ilawan. Purong ginto, dalisay na ginto ito. Okay? Mula sa baba hanggang sa ibabaw na kung saan meron ding inukit na mangkok dyan sa itaas niya. At sa ibabaw nitong patungan o gintong patungan ng ilawan, ano meron dito? 7 ilawan. Gintong patungan ng ilawan na merong 7 ilawan sa ibabaw. Amen. Sa 3:9 naman, binabanggit sa atin ang bato na merong 7 mata. Okay. At dito naman sa verse na binasa natin, ay binabanggit ang 7 ilawan, okay, ang 7 ilawan na nakakapatong doon sa gintong patungan ng ilawan. Amen. So, merong 7 mata. Merong 7 ilawan. Amen. Kaya nagpapakita rito na ang patungan ng ilawan na ginto ay katumbas ng bato. Pareho sila merong 7. Yung ilawan merong 7
ano, yung gintong patungan ng ilawan, merong 7 ilawan. At yun namang bato na binanggit sa atin, merong 7 mata. Yung mata ay katumbas din ng ilawan. Okay. At yung bato, katumbas ng patungan ng ilawan. O gintong patungan ng ilawan. So, mayroon mga pagtutugma dyan. So, ulitin ko, yung mata, katumbas ng ilawan. Yung bato, na mayroong 7 mata, ay katumbas naman ng gintong patungan ng ilawan. Amen. Amen. The stone, ang bato to. Okay. The stone is for the building, and the lampstand is for light, for enlightening. On the stone there are 7 eyes, and on the lampstand there are 7 lamps. Here, the 7 lamps of the lampstand must be the 7 eyes on the stone. Ito naman, may comparison pa rin dito. Amen. So sinasabi sa atin, bakit may bato? Bakit ba binabanggit yung bato? Kasi kasama dito ang pagtatayo. Kapag binabanggit ang bato, ito ay tumutukoy sa pagtatayo. Okay, so sa pagtatayo yan. At yun namang patungan ng ilawan, ano naman yan? Para sa pagliliwanag. Kaya merong 7 ilawan na nakapatong dyan. So yung bato ay sa pagtatayo, yung patungan ng ilawan ay para sa pagliliwanag. No? Kaya meron diyang ilawan. So dun sa bato, anong meron? 7 mata. Doon naman sa patungan ng ilawan, anong meron doon? 7 ilawan. 7 mata, 7 ilawan. Kaya sinasabi sa atin, yung 7 ilawan sa ibabaw ng patungan ng ilawan ay ang 7 mata ng bato. So, ang magkatumbas dito, yung ilawan at saka yung mata. Yung ilawan ay yung mata. Yung mata ay yung ilawan. Parehong 7. So, unti-unti yung pananaw natin kasi pinapasulong siya. Okay, so, the 7 eyes on the stone. Okay, yung 7 mata doon sa bato. Are the eyes of Jehovah running to and fro on the whole earth. So, malinaw yan. Yung 7 mata doon sa bato ay tumutukoy sa 7 mata ni Jehovah na nagpaparoon at parito sa buong lupa. Okay. So, yung mata, okay, yung 7 mata ay ang 7 mata ni Jehovah. So, mata ni Jehovah yan. Doon sa isang panig, yung mata ay mata na nandun sa bato. Yung isang panig naman, yung yung mata na binabanggit dyan ay mata mismo ni Jehovah na gumagala sa buong sangkalupaan. This verse corresponds to Revelation 5:6, which speak of the 7 eyes of the Lamb, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. This indicates that the 7 eyes of Jehovah are the 7 spirits of God. Zechariah 4:4-6 also implies that the 7 eyes, which are the 7 lamps, are related to the Spirit. So kanina kinumpare natin yung 7 eyes. Tapos kinumpare din natin siya sa 7 lamps. So ngayon, binabanggit na itong 7 eyes at 7 lamps ay ang mata ni Jehovah. No? At binanggit sa atin na ito ay tumutukoy. Okay. Tumutukoy siya sa 7 mata. Okay, so ulitin ko. This indicates that the 7 eyes of God, ang 7 mata ng Diyos, ay ang 7 espiritu ng Diyos. Okay. At ito rin ay ang 7 mata na siyang 7 ilawan, no, na tumutukoy sa espiritu. Okay. So, after speaking 7 lamps upon a golden lampstand. Okay, so binanggit niya yung 7 ilawan
na nandun sa 7 patungan ng ilawan. Okay. Verse 2, Zechariah as an angel in verse 4. Okay, so nagtanong si Zechariah doon sa anghel. May anghel pa rito. What are these? Okay. What are these? So tinanong niya. So ibig sabihin si Zechariah, hindi niya naiintindihan itong mga nakikita niya. Kaya tinanong niya doon sa anghel, ano ba ito? O ito naman yung sagot. Here in effect, Zechariah was asking, what the significance of the one lampstand with 7 lamps? In verse 6, the angel answered. So ang tinatanong niya, ano ba ang kahulugan nitong isang gintong patungan ng ilawan na merong 7 liwanag? Ano ang kahulugan niyan? So yun ang tanong. So di ba binabanggit sa atin dito? Na doon sa ibabaw ng gintong patungan ng ilawan ay merong 7 ilawan. Maliwanag, may apoy. So sabi ni Zechariah, anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, hindi rin siya malinaw. Kaya tinanong niya yung anghel, anong ibig sabihin yan? What are the significance of this? Amen. Or what are these? Okay, so ito ang sagot. Amen. This is the word of Jehovah to Zerubbabel. So ang sumagot ay ang Diyos. So ang tinanong niya, yung anghel, ang sumagot ay ang Diyos. Kaya sinabi rito, this is the word of Jehovah to Zerubbabel. Okay, so ang sabi rito, okay, amen, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says Jehovah of hosts. So yun ang sagot. So ulitin natin. So ang tinanong ni Zerubbabel, yung anghel, sabi niya, what is this? Tinutukoy dun sa 7 ilawan, dun sa ibabaw ng lampstand. Sabi niya, ano ba itong mga ito? So tinanong niya yung anghel, pero ang sumagot ay si Jehovah. Ang sabi ni Jehovah, not by might nor by power, but by my spirit. My spirit. Ang ibig sabihin, ang pagsasagawa ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Amen. Kaya aking espiritu. So alam niyo kasi ang mga pagsasalarawan ng espiritu dito ay puwersa na gumagawa ngayon sa buong sangkalupaan. Katulad ng mata. Gumagawa siya. Ito ay sagisag ng espiritu. Ano pa? Katulad ng liwanag, gumagawa siya sa buong sangkalupaan. Pero itong mata at itong liwanag, okay, ay tumutukoy sa espiritu ni Jehovah na humihigit pa sa kapangyarihan at kalakasan. So mga kapatid, paulit-ulit natin sinasabi, ang buong gawain ng Diyos ngayon dito sa buong sangkalupaan ay sa pamamagitan ng espiritu na sinugo niya. No? At yung espiritu na yan, nagpaparon, parito. Okay, tumatakbo sa buong sangkalupaan. At nandiyan dyan ang paggawa ng Diyos. Hindi ba? Kung halimbawa gusto niya tamuhin ang isang tao, paano niya tatamuhin yan? Sa pamamagitan ng espiritu. Kaya kung nagpipreach tayo ng gospel, ano ang pinapagalaw natin? Espiritu. Di ba? Nag-shepherd tayo. Ano ang gumagawa? Ang espiritu, hindi tayo. Diba? Lahat ng ginagawa natin ngayon, mga kapatid, kailangan malinaw tayo. Ito ay gawain ng espiritu. Kaya sabi ni Jehovah, my spirit, not by power, not by might, not by power, but my spirit. No? So nakakalungkot yung ibang tao, nagse-serve, pero wala silang alam
na ang gumagawa ay ang Espiritu. No? Ang iba, maaring iniisip, magaling ako, mahusay ako magsalita, matapang ako, o masipag ako. So, lahat ng ito, walang kabuluhan kung wala ang Espiritu. Bagamat ang Espiritu ay gumagawa kung merong gumagawa. Pero, maski may gumagawa, kung wala ang Espiritu, walang gawain. Amen. Kaya ito ay panahon ng Espiritu. Kaya sa Biblia, siya ay namatay, nabuhay na muli, at naging Espiritong nagbibigay buhay. At ang Espiritu sa aklat ng Apokalipsis ay naging 7 mata ng Diyos na tumutukoy sa 7 ulit na pinatinding Espiritu. Amen. Here, the 7 lamps signify the 7 spirits of God. This is because the book of Revelation indicates that the 7 eyes of God, which are the 7 lamps, are the 7 spirits of God. So ito yung sinasabi natin. Okay. Na ang 7 ilawan ay tumutukoy sa 7 espiritu ng Diyos. No? At sa aklat ng Revelation, itong 7 mata ng Diyos ay tumutukoy sa 7 ilawan na siyang 7 espiritu ng Diyos ngayon. Kaya nandyan ang pagsasagawa ng Diyos ngayon sa buong sangkalupaan. Kuminsan, nilalarawan siya ng 7 mata. Kuminsan, nilalarawan siya ng 7 ilawan. No? Pero, lahat, ang realidad ng mga ito ay ang 7 espiritu ng Diyos na gumagawa ngayon. At ito ay tumutukoy sa 7 ulit na pinatinding espiritu sa panahon natin. Sa panahon natin ito. Kaya pag tinanong mo ko, Brother Danny, paano ba gumawa ang Diyos ngayon? Paano? Sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Gumagawa siya sa buong sangkalupaan. Gumagawa din siya sa loob natin. Gumagawa siya sa gitna ng eklesiya. Gumagawa siya sa buong sangkalupaan ngayong panahon na ito. Hanggang tamuhin niya itong buong sangkalupaan. Tatamuhin ito ng Panginoon. Dadating ang panahon. Gagawa siya sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Huwag natin kalimutan yan. Kailangan lagi tayo merong ganyang pag-iisip. Nakatune yung kaisipan natin. Nagsiserve ka ba? Dapat nakatune yung kaisipan mo na ang kahalagahan sa mga ginagawa natin ay ang paggawa ng espiritu. Dito tayo nagtitiwala. Dito tayo nananampalataya. Ito ang inaasahan natin. No, ito ang nakikita natin dapat. Yan dapat ang puwersa sa lahat ng bagay. No, kaya sino ang Panginoon ngayon? Ang Espiritu. Siya ang Panginoon ngayon. Kaya sabi sa Biblia, now the Lord is the Spirit. Amen. Amen. Zechariah reveals that the 7 eyes of God, which are the 7 lamps on the lampstand, are also the 7 eyes of the stone. By means of the 7 eyes, Christ as the lion and the lamb unveiled in Revelation 5 is connected to the stone spoken of in Zechariah 3. Therefore, the one with the 7 eyes is not only lion lamb, but also the stone. He is the lion lamb stone. The lion destroys the enemy, the lamb redeems us, and the stone, to build God's house. Naging 3 na sila ngayon. Nadagdag yung bato. Diba? So, noong nakaraan, ang binabanggit lang natin ay yung lion of the tribe of Judah. Diba? Tapos, binanggit natin yung Lamb of God na siya nagtubos sa atin. Dito naman ngayon, binanggit yung bato. No? Sapagkat ang bato ay para sa pagtatayo na may kinalaman sa buong gawain ng Diyos ngayon. Ano bang ginagawa ng Diyos ngayon? Nagtatayo. Anong tinatayo niya? Ang bahay ng Diyos. Sa lumang tipan,
physical. Yan yung templo na tinayo sa pamamagitan ng mga bato. Sa bagong tipan, ang bahay ng Diyos ngayon ay tumutukoy sa eklesiya. Di ba? Kaya sinasabi sa atin sa bagong tipan, ang eklesiya, ang bahay ng Diyos, na itinatayo ngayon sa pamamagitan ng mga mahahalagang bato, mga buhay na bato, na binago ng Diyos. Katulad ni Pedro. Peter, ang ibig sabihin niyan ay bato. Para saan si Pedro? Para sa pagtatayo. Tayo. Nilikha tayo na putik. Pero dapat matransforma tayo. Matransforma tayo, maging mga mahahalagang bato tungo sa pagtatayo. Diba? Kaya, may leon. Ano para sa yung leon? Para sa pakikibaka. Kasi may kalaban. Nagtagumpay naman yan. May kordero. Para saan yung kordero? Para sa katubusan. Kasi tayo ay natisod. May bato. Para saan yung bato? Para sa pagtatayo ng tahanan ng Diyos. At ito ang tutupad sa walang hanggang layunin ng Diyos. Amen. So, malinaw na, di ba? After his death and resurrection, the age became the age of the church, which is God's building. For the building of the church, Christ is the rock. Amen. So dapat updated tayo sa mga kapanahunan. Huwag kang maiiwan. Huwag ka lang palaging gospel. Napakahinahon ng Panginoon, napakabait, napakamapagmahal. Si John, kumikilig pa sa Panginoon. Okay naman yan. Nakikita natin yan. Pero kailangan natin, ano na ba nangyari sa kapanahunan? Pagkatapos na ang Panginoon ay namatay sa krus, sa kanyang kamatayan, sinagawa niya ang walang hanggang katubusan. At sa kanyang katubusan, nilutas na niya ang problema ng kasalanan, kamatayan, satanas, mga masasamang elemento, ang sanlibutan, lahat ng mga negatibong bagay, tinapos na niya. At nabuhay siyang muli. Kaya sa kanyang pagkabuhay na muli, mula sa kanyang kamatayan hanggang pagkabuhay na muli, nagbago na ang kapanahunan. Nagbago na ang kapanahunan. Ano na nangyari? Naging panahon na ng eklesiya ngayon. Kaya sa Revelation, ano makikita mo? Yung anak ng tao, lumalakad na siya sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. At sinabing direkta sa chapter 1 ng Revelation, ang mga gintong patungan ng ilawan ay ang mga eklesiya. 7 sila sapagkat binanggit yung 7 eklesiya, mga local church yan. Bawat city, isang eklesiya, isang local church. Andyan ang Panginoon. Lumalakad siya. Naging panahon na siya ng eklesiya ngayon. Kaya pag wala ka sa buhay eklesiya, lugi ka. Kaya sa Book of Revelation, ano dyan? Ang may pakinig, sabi niya, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga eklesiya. Diba? Hindi niya sinasabi sa isa lang, sa mga eklesiya. Kaya para marinig mo yan, nasa ka dapat? Nandun sa eklesiya. Kaya nagbago na yung panahon. The accomplishment of God's building requires His judgment. God's judgment is carried out by Christ being the one with 7 flaming eyes to burn, enlighten, search, purify, and refine us. Amen. So, sabi mo, so Brother Danny, sabi mo, building na ng church ngayon. Paano ba tinatayo ngayon ang eklesiya? Paano? Ito na ang sagot, sabi niya. The accomplishment of God's building. Accomplishment of God's building. Ang pagsasagawa ng pagtatayo ng gusali ng Diyos, ano sabi? Requires His judgment. Okay. Nangangailangan ng kanyang paghahatol. Paano naman gumagawa ng paghahatol? Sabi rito, God's judgment
is carried out by Christ being the one with 7 flaming eyes. Ito ay sinasagawa ng isa na merong 7 mata, nagniningas na mata, may apoy. Saan mo makikita yan? Sa Revelation. Meron ba niyan sa Gospel? Wala. Saan meron? Sa Revelation. Kailan nangyayari yan? Ngayon. Ito na yung panahon ng Eklesiya. Kaya, maaaring mga nakikinig sa akin minsan ano mo mga pinagsasabi nito? Kasi kapag karaniwan, yung mga nagsasalita ng mga spiritual, lagi nandun lang sa gospel. Kaya sanay na sanay sila dyan. Nagpakain ng Panginoon, di ba? Nagbangon siya ng patay, nagpagaling ng mga may sakit. Okay yan, tama naman yan. No? Pero ang sinasabi ko ngayon ay ang kapanahunan pagkatapos na ang Panginoon ay namatay at nabuhay na muli. Ito na ang panahon ng pagtatayo. Sa gospel, binanggit niya, upon this rock, I will build my church. Pero sa gospel, walang building of the church. Wala, hindi ba? Sinabi ng Panginoon niya, bilang plano niya, bilang gusto niya sa mga darating na panahon. Sabi niya, I will build my church. Ito yung gusto niyang gawin. Na binanggit din niya sa Matthew chapter 16, verse 18. Di ba? At sa chapter 18, sabi niya, kung may problema kayo, tell it to the church. Doon sa Matthew 16:18, universal yung church dyan. Pero pagdating sa Matthew 18, sabi niya, tell it to the church. Ibig sabihin, ito na yung local church. Pwede mo nang kausapin. At pagdating sa Acts, di ba, ang unang eklesiya na binanggit ay yung church in Jerusalem. At pagdating sa Revelation, pinakita sa atin yung pananaw kung ano ang pinagkakaabalahan ni Kristo ngayon. At siya ngayon ay isang mataas na saserdote na lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. At sinabi dito, pagkatapos siya namatay na buhay na muli, nagbago na ang kapanahunan. Naging kapanahunan na ng eklesiya. Gusto mo mag-serve? Saan ka mag-serve? Sa church. Mag-preach tayo ng gospel, paramihin natin ang bilang ng mga kapatid. Magpastol tayo, magbisita tayo sa mga bahay-bahay, lumabas tayo. Huwag tayong palagi nakakulong lang dyan. Lumabas tayo, mag-alaga tayo. Lahat ng ito, mga kapatid, ay mga isang bagong kapanahunan. Amen. So sinasabi sa atin dito na ang pagtatayo ng Panginoon ay sinasagawa niya sa pamamagitan, ng kanyang mata na mayroong ningas ng apoy. Para saan? To burn, to enlighten, to search, to purify, and refine us. Yan. Kailangan pumasok tayo sa karanasan ng mata ng Panginoon. So, anong ginagawa ng mata ng Panginoon? Burn. Kung malamig ka, papainitin ka niya. Di ba? Ayaw ng Panginoon ng mga Kristiyano na lalamig. Kailangan natin ang pagpapainit ng espiritu na katulad ng mata, na may apoy. Enlighten. No? Sapagkat ang mundo ngayon ay madilim, kailangan ng pagliliwanag. Kailangan ng pagliliwanag. Kailangan maging maliwanag tayo. Sa isang banda, tayo mismo maging liwanag. Sa kabilang banda, maranasan natin ang liwanag na galing sa Panginoon. Sapagkat kung walang liwanag, tayo ay nasa kadiliman. Hindi mo maiintindihan ang buhay mo. Buhay mo nga, hindi mo na maintindihan eh. Paano mo pa maiintindihan ang gawain ng Panginoon? Diba? Kaya maraming kapatid, maraming tao, nagmamurmur, nagrereklamo, hindi masaya sa buhay nila. Di ba? Kasi sila ay nasa kadiliman. Nasa kadiliman. Kung nasa kadiliman ka, wala ka na iintindihan. Pag hindi ka kumikita ng pera, di ba? Iba na ang pakiramdam mo. Yan ay kadiliman. Di ba? Ano pa?
Sabi rito, okay, sabi niya, itong mata na siyang espiritu ngayon, sinasaliksik ka niya. Searching. Palagi ka nasa x-ray. Parang palagi ka nasa ultrasound. Nakikita yung panloob mo. Lalo na ang ating puso. Marami sikreto. Ini-expose niya yan. Diba? Marami mga nakatago dyan. Mga ambisyon. Diba? Nakatago dyan. Mga plano na hindi tumutugma sa kagustuhan ng Panginoon. Nakatago yan dyan. Kaya nagsisearch siya. Kasi kung hindi yan isa-search ng Panginoon, mananatili yan dyan. Magsasanhi yan ng sakit, kadiliman, kahinaan. Diba? Pero pag yan ay sinaliksik ng Panginoon, gagawa siya ng operation. Tatapyasin na niya yan, mawawala na yung mga mabibigat na bagay na nakatago sa atin. Nakatago siya sa puso ng tao. Kumisan yung mga hatred na nakatago. Mga inggit, tampo, unforgiving, nandiyan dyan pa. Diba? Sama ng loob, meron pa din. Meron nga ako minsan nadinig eh. Ito yung bubukas yung bibig, binabanggit yung kanyang sama ng loob. Ibig sabihin, minsan nakatago sa puso, lumalabas sa bibig. Kaya ang Panginoon, gumagawa siya ng mga searching. Purify. Ibig sabihin ng purification, yung puso natin kailangan ma-purify na ang gusto lang niya ay ang Diyos. Bakit pinupurify yung heart natin? Kasi maliban sa Diyos, marami siyang gusto. Hindi siya dalisay. Dahil dyan, hindi mo nakikita ang Diyos. Diba? Sabi, blessed are the pure in heart, for they shall see God. If your heart is not purified, your heart will be contaminated, polluted, had a lot of mixture in your heart, so you cannot see God. Yan ang dahilan. Kaya the Lord must do a work of purifying. Amen. Tapos sabi niya, refine. Nire-refine niya tayo. Ginagawa niya tayo pino. Ang isang taong magaspang, okay, hindi niya matatouch yung Panginoon. Kasi rough siya eh. Rough. Ang tao, dapat, you should be fine para matouch mo ang Panginoon sa iyong espiritu. Sinong gagawa niyan? Ang espiritu. So lahat ng mga binabanggit dito ay gawain ng 7 mata tungo sa pagtatayo. Eventually, these flaming eyes infuse us with all that He is. Metabolically transforming us into His being. So ito naman yung infusing ng mata. Hindi lang siya mga judging, searching, refining, purification. Kundi gumagawa siya ng infusing. Maganda yung Tagalog natin dyan. Paglalalin. Nilalalin kung ano siya tungo sa atin. Infusing. Infusing eyes yan. Gusto-gusto kanyang titigan. At habang nakatingin siya sa iyo, tignan mo rin siya at gagawa siya ng paglalalin ng kung ano siya tungo sa atin. Dapat meron tayong ganyang karanisan. Kanina nakita ko ang Panginoon. Nadama ko na idala siya tungo sa akin. Bukas uli, mamaya uli. So continuous infusing. Ano mangyayari? Pag tuloy-tuloy na i-infuse siya sa atin. Transformation. Metabolic change. Metabolism. Ang metabolism kasi ay isang proseso ng buhay. Katulad ng mga kinakain natin, nagkakaroon ng metabolism yan. At yung metabolism, nagre-resulta ng magandang kalusugan sa mga malulusog na pagkain na kinakain mo. Metabolical change. Ang transformation ay metabolic change yan. Ginagawa ng espiritu. Na kung saan nilalali niya yung kanyang
sarili. Dinadaloy niya tungo sa iyo. Pag dinaloy niya yung sarili niya, yung mga negatibo natin, nada-drive out yan. Tapos napapalitan niya ng kung ano ang Panginoon. Isang proseso ng paglalalim. Alam niyo kung ano magiging resulta niyan? Maging bato ka. Isang mahalagang bato. No? Katulad ng petrified wood. Isang kahoy na nilagay sa daloy ng tubig. At pagdaan ng ilang kapanahunan, yung mga elemento ng tubig, yung mga mineral, na deposit na doon sa kahoy. Yung mga dagta ng kahoy, yung mga makakahoy na kalikasan na ianod na palabas. Pag binuhat mo yung kahoy na yun, bigat na, bato na talaga yun, petrified na yun. So mga kapatid, yan ang ginagawa ng Espiritu ngayon. Transformation. Amen. So yan ang pagtatayo ng Panginoon ngayon. Amen. Amen. So the whole city of New Jerusalem will have the same essence and appearance as God. The appearance of God sitting on the throne in Revelation 4 is of jasper. And the appearance of the New Jerusalem, especially its wall, is also of jasper. Amen. Yung New Jerusalem, okay, ay tumutukoy sa mga tinubos na tao ng Diyos. Hinugasan niya, pinatawad niya, pinagsama-sama niya, itinayo niya, no, at pinasukdol niya. No, na-transforma, napabago, na pabanal, okay, at hanggang luwalhati na sila. Yan ang bagong Jerusalem. At sa paglalarawan, siya ay katulad ng isang city sa pananaw. So nung tinignan ni John, itong bagong Jerusalem, New Jerusalem, yung kanyang pader ay jasper. Ang jasper kasi isang uri ng bato na kulay green. Tapos pinakita rin sa atin na ang Diyos na nakaupo sa trono ay katulad sa jasper. Yung New Jerusalem ay katulad ng jasper. Yung Diyos na nakaupo doon sa trono, katulad din ng jasper. Ibig sabihin, tugma na sila. No? At itong New Jerusalem, okay, ay resulta ng paggawa ng Espiritu tungo sa kanyang bayan, tungo sa mga tao. Na isang araw tayo ay maging katulad ng Diyos sa buhay at sa kalikasan. Kaya nga sabi sa John, isang araw makikita mo ang Panginoon. Ano makikita mo? Sabi niya, siya ay magiging katulad natin at tayo ay magiging katulad niya. Kaya ang direksyon ng paggawa ng Diyos sa atin ay ang transformahin tayo upang tayo ay maging katulad ng Diyos sa buhay at sa kalikasan. Yan ang direksyon ng gawain niya. No, hindi kanya pinapasakdal para maging mabuti kang tao. Anong gagawin niya sa isang mabuting tao na putik naman? Mabuti ka nga, pero putik ka pa rin. Pero ang gusto ng Diyos, gawin tayong mahalagang bato sa pamamagitan ng transformation, paglalalin ng kanyang sarili tungo sa atin. Thus, the essence and appearance of God and of the city are the same. This can be accomplished by having God wrought into us by means of transfusion. So, resulta ito ng paglalalin ng Diyos tungo sa atin. Amen. So, makita natin yung buong ekonomiya ng Diyos. Salamat, Panginoon. Bigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Gawin namin bukas ang aming sarili para sa iyong transformation. Upang isang araw, kami mga tao na yari sa putik ay maging mga mahahalagang bato, tugma sa pagtatayo mo at pagpapasuktol mo bilang ang bagong Jerusalem. Amen.